So yun guys, no, good morning. So ngayon, pupunta ulit tayo ng Festival Mall para kumuha ng mga bagong pang-vlog na gamit. And this time, kukuha tayo ng DJI Mic 2. Dahil sa mga nakarang video natin, parang hindi ata masyado maganda yung mga audio natin para may improve natin ng konti. So kukuha na tayo mismo ng mic. At saka ng isang DJI Mini 4 Pro. Yun naman guys, para makakuha tayo ng mga drone shots na maganda. Since, siyempre, mag-travel vlog tayo, di ba? So, dapat meron tayong mga gamit ng mga parang aerial shots. Pero anyway guys, yun muna ang dalawa kunin natin, no? So, let's see. A few moments later. So yun guys, ito ngayon tayo sa Festival Mall. Hindi tayo si Jojoy. Hindi pa siya dumarating eh. Hindi kami magkikita. Kasi score na tayo ng Mini Pro. Ito tayo ngayon. Kukunin na natin. Excited ako. Yan guys. So meron tayo ngayon dito, no? Uy! Abata na. Kaso wali abata to eh. Yan. Ito ngayon yung score natin. Yan, yung mic to na yan. Para yung audio natin medyo maganda na, ano? Kasi hindi siya maganda yung audio natin eh. Teka lang, Chocho, hindi niya makikita kung paano kami nag-testing dito. Ganda. Yeah, boy. Nung bumili ako ng ganito guys, actually inisip ko kung ito ba or NMAX. Mag-NMAX ba ako, bibili akong drone? Honda Beat, mga ganun Honda Beat. Wala ka pala sa ano. Hindi, pag binili ko yung ano, yung Avata 2, yun na. Complete package na yun, NMAX na yun. Pang e-bike lang pala yan. E-bike yan, presyo ng e-bike. Ba mas gustuhin ko na to para mas makakita ko ng mga shot. Hindi naman nagagawa ng e-bike Hindi pa kayang gawin ng e-bike yan eh. E-bike. Okay, nagre-record na. 1, 2, 3, check natin. 1, 2, 3. So yun guys, pagod ako mamili. Pero anyway, ito na no. I-review muna natin yung mic. Okay. So ang kinuha natin guys, yung DJI Mic 2 na dalawang transmitter. Okay. Kita nyo, leather. Ooh. Yan guys. Solid. Then ang mga inclusive nito ay syempre, dahil DJI Mic 2 na meron dalawang transmitter. So, inclusive niya ay meron din siyang dalawang dead cat. Tapos meron din siyang yung parang pang SLR. Ito yung pang SLR. Yan. And then meron siyang syempre yung parang sa pang connect sa computer. USB Type-C. Kinakasama niya. At ito pinaka-importante, meron siyang dalawang sachet ng CD ka dyan lang guys. Para hindi mapasukan ng mga yung mga moisture yung yung mga gadgets nyo kasi importante yun. So, huwag nyo alisin to guys huwag nyo alisin sa bag nyo to. Kasi kailangan yan. So, ang isa sa akin na gandang pictures nito is meron siyang dual channeling record. Ibig sabihin, pwedeng sabay na yung nagsasalita sa dalawang mic, tapos meron kang isang receiver. Yun. Ito pala guys, aside from receiver, makaka-receive ka ng pang-connect sa lightning. Siyempre, meron ding yung pang Type-C. Actually, ito yung mga ginagamit pag gusto nyo i-connect sa phone nyo yung Yan, sasalpak nyo lang to. Yan. Pakita ko sa inyo dito. Dito guys, yan, meron switch dito may switch, meron dito parang takip. Alisin nyo lang yan. And then, pwede nyo ikabit dyan. Ito Type-C to, no? So, Type-C yung phone nyo, pwede nyo ikabit dito yun. Kanya na. You know. Alright. And then, pang lightning naman. See? So, ang kanaganda nito guys, pwede na simultaneously. Basta kinabit nyo tong receiver, simultaneously pwede na silang napapodcast or nag-uusap, dalawang tao na. So, yun ang kinaganda niya, advantage niya. Meron siyang 32-bit float internal recording. Ibig sabihin ito, gusto mo pwede ka na mag-record mismo dito, pinutin mo lang to. Nakikita mo yung red button na yan, pinutin mo lang. Ayan, nung nagpanagpula na, pwede ka na mag-record. Blah 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 blah. Ayan. So ayan, ma-record niya na mismo sa device yun. Then pag tapos ka na mag-record, pwede mo i-stop. You know. Then salpak mo lang.
makukuha mo na yung pinaka-mismong file. Sa pa guys, ang malupit dito, bawat isang mic, meron siyang internal storage na 8 GB. So kaya doon nakakapag-store ng mga data kapag ka nagre-record ka. Alright? And then, kaya niya mag-store ng mga siguro 14 hours tuloy-tuloy. Basta nasa 24-bit audio lang yung nire-record nyo. So, goods na goods, 14 hours, kaya guys. So, ang isang transmitter guys ay 6 hours, okay? Tapos dito naman sa dahil meron tayong charging case, so pwede siya ng 18 hours, ganun siya katagal. So, yun ang isang magandang features ng DJI Mic 2. So, regarding transmission guys, kaya ng receiver to transmitter ng hanggang 250 meters. Ganun ka siya kalayo guys. So, kahit bawa nandito ako tapos yung isa nandun sa kabilang basta ito is, you know, within the range ng 250 meters, pasok na pasok. Sabihin, good shit, parang mafia. At isa pa guys na isang magandang feature nito is meron na siya agad na built-in na noise cancellation. Kasi minsan kapag nasa nag-edit kayo ng mga audio, minsan kailangan nyo pa sa software yun eh. Doon. Pero dito ngayon, ginawa ng DJI is pwede na mismo sa device. Pipindutin nyo lang itong power button. No? Nakikita nyo yung gain. Pag pinindot mo na isa yan, ayun, naging parang light green siya, di ba? So ayan, sabihin auto noise cancellation agad siya. Automatic yun, hindi nyo na kailangan naligalawin sa software. So meron din itong guys na secondary track features na kung saan nagre-record siya ng -6 decibels. At saka mas parang clear yung recording. So guys, napapansin nyo ngayon, yung receiver is meron na siyang 1.1 inch OLED touchscreen. Ayan. Nagagalaw niya yan guys kapag ayan lupet. Oh, sorry. Kabila. Yan. At isa pa magandang features dito na gusto ko sa DJI is yung magnetic clip. Ayan. Saan ginagamit to? So ayan, magnetic siya guys. Slide nyo lang. Ayan. Tapos kapag gusto nyo ikabit, pwede nyo itong ilagay dito. Ayan. Yan. Yan. Yan yung features ng magnetic clip. Okay? O kaya naman gusto nyo, pwede nyo rin itong ganon. Meron siyang pinaka-clipper mismo. It's up to you guys kung paano. Ang kinagusto ko dito sa charging case na to guys, pagkasara mo na siya, walang umaalog. So doon mo masasabi na talagang super safe yung mga nasa loob na device or yung mga small moving parts, you know. And then ito pa, isa pang magandang features. So paano nyo i-charge naman yan? Sinacharge nyo siya gamit yung Type-C guys. Ayan. Sa pinakalikod ng charging case. Lastly, ito naman kung paano gamitin itong Dead Cat. So ayan. Meron ditong butas niya sa dulo na yan. Then, ayan. So yun guys, so yun yung DJI Mic 2 natin. So ngayon, gagamitin natin sa next recording natin para marinig. Pag nag-record na ako sa drone, sabihin gamit ko na yung mismong mic. So makikita nyo mas improve yung quality ng sounds natin. Okay? So dito lang tayo sa exciting part guys. Ginamit ko na yung mic 2 ngayon. So ang kinuha nating drone guys is DJI Mini 4 Pro. Tapos Combo Plus yung kinuha natin. Kasi na-research natin na kapag daw pala nagdo-drone ka, kailangan daw may mga extra battery ka na kagad. Para pag isa lang, hindi siya good. And then this is my first time kasi magkaroon ng drone eh. So excited na ako. And then siyempre kinuha na natin talaga may mga reservang battery tayo. So yun, unbox natin siya ngayon. So ano yung marireceive nyo kapag bumili kayo nito? Siyempre, remote, RC. And then yung battery, 3 battery, then with case. Yung drone guys, see? May cover pa. So unahin muna natin guys itong remote. Mapapansin nyo dito, meron siyang pinaka-handle niya. Ito, nasa likod. Ayan, so tinatanggal siya. Ayan, nakikita nyo yan. You know. Okay? So left and then right. Yun. Then, ito nyo yan. I-screw nyo yan. Oops. Okay. Tapos ito naman sa antenna. Okay. Ayan. Then switch button. Power on button. And then meron siya dito yung kung ano yung mode. Cinematic, normal, tsaka sports mode. Tapos ito guys yung return home. Then ito yung sa gimbal. Ito
Makikita nyo yan. Tapos ito naman i-zoom. Tapos pag gusto nyo nang let's say, mag-take ng camera, ito, makikita nyo dito, may button dito. Sa camera yan. Tapos ito naman is for pag gusto nyo mag-record. And then sa baba, ito, yung C1 yung tawagin, tsaka C2. Itong C2 is pagka, let's say, naka-orient na landscape, tapos gusto nyo i-portrait. So ito yun. Ito naman guys, sa gimbal to, kung gusto nyo yung nakaganyan gimbal nyo halimbawa sa drone, tapos sabay gusto nyo ibaba, gagawin siya. Shoop! Ayun, okay? Itong battery, so naglalast na ng about 30 minutes to 40, 45, something like that. Depende siguro sa layo ng drone. Ganun. Ito yung pinaka mismong power button. Okay. And then ito yung pinaka mismong status ng battery dito. Ang diskarte pala dito ng DJI pag nag-charge ng battery is kung ano muna yung pinaka-lobat, yun yung charge niya. So for example, ito yung pinaka-lobat, or let's say nasa gitna yung pinaka-lobat. So yun na muna yun, pa isa-isa, hanggang matapos na yun, tapos susunod yung pinaka-lobat, and then hanggang mapuno. So hindi yung kumbaga, hindi yung dahil dito mo nilagay yung battery, yun na yung uunahin niya, hindi ganon. So kung ano yung pinaka-unang lobat daw, yun yung pinaka-mismong i-charge niya muna guys. So yun na. Sa akin, dahil first time ko magka-drone, sinigurado ko na may mga reserva tayong battery, alam nyo na. Tingin ko ano yung safety first yun eh. So ngayon, dito na ngayon tayo sa pinaka-mismong drone. Ayan, mapapansin nyo, merong protector yung pinaka-camera lens natin. Ayan, pwede nyo alisin yan. Oops. Ayun. Okay. Tapos yung LC, syempre importante. Meron din siyang guard, parang LC guard. Ayan. Naalis siya na ganyan. Ito. Ayan. Ito, be careful nga pala kayo guys na pag open kayo nito kasi ang daming moving parts eh. Ang diskarte ko, inuuna ko ito sa ilalim. Double check ko muna kung hindi magkasalisi yung dalawa. Kasi pagka bigla nyong ginanon, pwedeng ang tendency pumitik yung pinaka-hélice dito tapos masira. So make sure nyo, lalo sa parting ilalim, yan, tingatan nyo lang dyan. Kasi na titwist yan. Yan. Okay. Ganun din sa baba. Yun. Then yung dalawa sa likod, ito. Yan, ganito siya. Yun. Ayan. At isa pala guys, na rule of the thumb daw, kapag ka nagdo-drone kayo, hindi kayo palilipa rin hanggat hindi siya permitted. So hanggat may mga notifications dito, hanggang clear na siya or hindi updated yung home point nyo, parang ayaw mag-take off ng yung pinaka-drone. Tinesting ko. Pagka make sure bago kayo magpalipad, paghiwalayin nyo muna to, mga ganyan, paghiwalayin nyo muna. So ngayon guys, isa-isayin natin yung features, no? So guys, ngayon yung camera ng drone natin na to, na DJI Mini 4 Pro is 48 megapixel. Tapos meron siyang 1 1/3 inch CMOS sensor. Okay? So guys, kaya na rin niya mag-record ng 4K video recording. Tapos meron siyang frame rate na 60 FPS at 100 FPS naman pagka naka-slow mo. Okay? So solid talaga. Ang kinaganda guys ng DJI Mini 4 Pro is meron na siyang 10-bit lag M. Ibig sabihin, mas malawak na yung range niya kapag nag-color grade kayo. So, maganda naka-enable yun, no? Para this, pagka nag-record kayo, meron pa kayong chance ng pagandahin yung image or yung video mismo ng ng mga shot niya. Ang isa pang kinaganda nito guys, meron na siyang omnidirectional obstacle sensing. So, kasi yung mga naunang version ng mga DJI Mini, wala siyang ganoon, hindi siya inclusive eh. So, dito meron na siya ngayon. So, yun ang kinaganda nito guys. So, mabalik ako guys dito sa battery naman ngayon. So, sa battery naman, naglalast na siya ngayon ng 45 minutes. So, kasi ang usual range ng mga drone daw, based on my research, nasa around 20 to 30 eh. Ganun lang. So, 45 minutes, sobrang solid yun. Ito pa guys, meron din siyang tinatawag ng OcuSync. Ibig sabihin, pag nasa 1080 yung video nyo, kaya niya hanggang 20 kilometers. Pero syempre, ingat pa din kayo, no? Dahil masyado na malayo yun. Lagi nyo i-consider yung battery range nyo kung kaya mong bumalik pa ng drone. Ha? Isa pang kinagandang features ng DJI Mini 4 Pro is yung kanyang Smart Flight Mode. Meron na siyang ngayong Active 360. So, dito sa mismong app, dito pag binuksan nyo to, tapos nakita nyo yung subject nyo dyan, pwede nyo yung i-highlights. Tapos susundan mismo ng drone yun. At marami pa siyang smart flight tulad ng mga hyperlapse, tsaka ng mga master shots or mga quick shots. Kaya-kaya na rin niya sa drone na to guys. So marami itong features, explore nyo na lang.
Ang kinaganda pa ng DJI Mini 4 Pro guys, kasi 'di ba usually ngayon uso na yung mga reels, TikTok, 'di ba? Ang most shots doon is naka-portrait. Actually, yun yung pinaka-deciding factor kung ba't ko kinuha itong DJI Mini 4 Pro. Dahil doon sa vertical shots. Ngayon kasi nauso yung mga reels tsaka TikTok. So, at ang isa pa guys, no, ang maganda rito, ang features ngayon ng DJI Mini 4 Pro, meron siya dito na parang direct. Basta download mo lang yung DJI Fly sa phone mo and then open mo lang to. Then connect mo yun. Then meron tong features na quick transfer. Ayun. Kaya ganda pa ng DJI Mini 4 Pro guys is it only weighs 249 grams. So ibig sabihin, exempted ka sa mga ibang regulatory. Kasi nga, itong DJI Mini 4 Pro is considered as toy drone. So, isa yun. So pwede mo siyang bitbitin anywhere and then as long as permitted naman mag-fly doon, so you can use your drone. Tsaka pati dito sa mismong app, mismong RC nyo, nakalagay naman dito kung pwede siyang lumipad o hindi. Usually, hindi pwedeng lumipad sa mga malapit sa airport. So, yun na nga no, mga kainsan. So, yun yung ating short review about sa ating mga bagong vlogging gears. So, let's see kung saan ito pwede gamitin. Excited na ako. Dahil ito, pwede siya kumuha ng mga parang beach, kalsada, or mga hyperlapse ng mga lights, gano'n. And since ito yung first time na magkaroon tayo ng drone, so, sarap matuto nito siguro. So, kaya, let's see. Boy! Tara, San Pablo tayo. Ayun? Oo. G? Yes, tara. G, tara, San Pablo tayo.